Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Jade Licuanan, ang kura paroko ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa matagal na panahon, marami na tayong kwento ng himalang naririnig sa mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno. Ang mga kwentong ito, bagamat na ipapasa ay nananatiling kwento lamang. Ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon, bibigyan natin ng mukha ang kwento ng himala ng poong Jesus Nazareno. Mula mismo sa mga nakaranas nito. Panoorin po natin ito. Siyam na taong gulang pa lamang si Ruel nang mamulat siya sa debosyon sa mahal na poong Jesus Nazareno. Parati daw siyang sinasama ng kanyang lolo sa tuwing magsisimba sa Quiapo Church. 12 years old, meron akong kaibigan taga ron sa Makati na kung saan niyaya niya ako. Yun nga yung mamamasa ng Mendoza, Quiapo, na kung saan napasama ako doon sa grupo. Una, hindi ako pinahawak sa lubid. Sabi, bawal ka pang humawak ng lubid kasi underage, kumbaga, hindi ka pa qualified na maghumawak ng lubid. Hawak ko lang yung bandera namin, kaka yung minsan nagkakadena. Ngayon, wala nang kadena ngayon eh. Dati may kadena, pag mga bata nakakadena. Nakahawak yung matanda sa palasingsingan, tapos yung mga bata nakayakap dun sa isang may hawak ng palasingsingan. Lahat ng bata yakap-yakap na nakatalikod, dihilahin siya para umusad munat yung lubid at umusad din yung andas. Yun, hanggang sa dumating yung pagkakataon na sinubukan kong papasukin siya dito, mahirap dito. Sa puso, pag pinapasok mo na siya sa puso, parang sinurrender mo na lahat. Binigay mo na lahat sa kanya. Walang hirap, walang sakit na nararamdaman, walang pagod, walang kahit anuman. Sa pagtungtong ng high school ay lalo pang tumibay ang kanyang debosyon nang maging bahagi siya ng mga grupo at aktibidad sa loob ng simbahan. Maraming pagbabago. Nabago yung unang-una yung ugali. Nabago dati, mabilis mag-init ang ulo, mabilis magalit. Ngayon, wala na, parang, ganun lang, hello, ngiti-ngiti lang. Tapos, pag nagalit, minuto, pero andun pa rin yung baga. Andito siya. Kailangan huwag kang magagalit. Kailangan, pag nandito siya, huwag mo siyang paalisin. Ganun yung ginagawa. Lagi nang inuulit-ulit ko sa sarili ko, sa isip ko, at sa puso ko na andito ka sa puso ko. Kailangan huwag kang gagawa ng ikakalumbay or ikakaalis niya sa pagkakahimlay niya sa puso mo. Walang mabigat na hiniling si Ruel sa mahal na poong Jesus Nazareno, pero isang mahalagang biyaya ang ipinagkaloob sa kanya, ang kapayapaan. Ang kapayapaan sa buhay kasi hindi naman natin nakikita. Hindi rin natin sinasabi. Bagkus ginagawa. Bagkus hindi lang pinagdarasal. Ibinibigay talaga ng poong Jesus Nazareno. Pangalawa, yung pagtanggap mo sa kanya, huwag mo na siyang paalisin. Ikulong kulong mo na siya dun sa puso mo. Kumari, pamahagi mo sa pamilya, sa mga anak mo, sa mga kaibigan, sa mga kakilala, kung ano yung kahalagahan ng poong Jesus Nazareno. Ang biyaya ng kapayapaan, nais din niyang iparamdam sa mga kapwa niya deboto. Ang mensahe ko lang sa mga kapwa ko deboto, sa 365 days na nandito tayo sa mundo, imposibleng hindi kayo makapunta sa simbahan ng Quiapo. Imposibleng hindi kayo makahawak sa mga imahen, lalo sa mayor, kay bikaryo, sa lahat po ng Nazareno dito sa simbahan. Sana po bigyan natin ng pagkakataon ang poong Jesus Nazareno na makita ng mga tao, lalo ngayon darating na translasyon, hindi lang po ngayon translasyon, sa mga darating pang
prosesyon, ang paglabas ng hari sa kanyang tahanan at ang pagbalik ng hari sa kanya nang maayos. Yun lang po ang ipakikiusap ko sa inyo na nandito tayo, pumupunta tayo, humahawak tayo sa imahen. Pagbigyan naman natin na maging maaliwalas ang Poong Jesus Nazareno sa paglabas ng kanya sa traslasyon at saka sa mahal na araw. Kahit anong karamdaman nyo, kahit anong hinaing nyo sa buhay, kung ano man ang gumugulo sa inyo, kung ano man ang dumarating na pagsubok sa inyo, dasal ang mabisang paraan. Lumapit kayo, manalangin kayo ng taimtim, nang hindi nanggagaling sa isip at nanggagaling dapat sa puso. Sinabi ni Jesus Nazareno sa Juan 14:27, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang kapayapaang ito ay hindi katulad ng ibinibigay ng mundo sa inyo, sapagkat ito'y nanggagaling sa akin. Kaya't huwag kayong mangamba, huwag kayong matakot." Ito ang naranasan ni Ruel. Kung kaya nga, sabi nga niya, wala namang ganung masyadong kakaibang himala na ibinigay ang Poong Nazareno sa kanya. Pero kapayapaan ang ipinagkaloob sa kanya. Alam ni Ruel na kapayapaan talaga ang mas mainam na biyaya dahil may sakit man o wala, masaya man o hindi, tagumpay man o hindi, kung may kapayapaan, yan ang may tunay na may lakas sa buhay. At natitiyak ko, yan din ang bigay ng Poong Nazareno. Kaya nga, di ba lagi niyang binabati ang kanyang mga alagad at ibang mga tao, kapayapaan ang sumainyo. At ito rin ang hangarin natin. Dahil kung meron mang mas malaking himala ang Poong Nazareno, ito ay kapayapaan. Sapagkat yung ibang himala, kagalingan, kaunlaran, katanyagan, tagumpay, alam natin darating din ang panahon ito'y matatapos at mauubos, pero ang kapayapaan hanggang sa buhay na walang hanggan, hanggang sa kalangitan, hanggang sa kanyang kaharian, dala-dala natin yon. Kaya katulad ni Ruel, mga kadeboto, ito rin ang ating asamin at idasal sa Poong Nazareno, magkaroon tayo ng kapayapaan sa buhay. Sabi nga ni Jesus Nazareno, kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo at hindi ito ang kapayapaan ng mundo. Kaya't huwag tayong mangamba, huwag tayong matakot sapagkat siya ang ating lakas at kapayapaan. Kung mayroon po kayong mga kwento ng himala na nais ibahagi sa amin, maaari kayong mag-email sa anghimala ng Poong Jesus Nazareno @gmail.com. Pakiiwan na rin po ang inyong mga telepono para mas madali namin kayong makontak.